welcome po kayo sa Masters Defender. At meron po tayong gaganaping napakagandang debate ngayon, no, na pag-uusapan sa dalawang magkaiba yung pananampalataya sa panig po ng Katoliko. Si Brother Alvin Gitamundok, siya po yung afirmatibo sa paksang papatunayan ko na si Jesucristo ay tunay na Diyos ayon sa Biblia. At ang ating negatibo naman ay si Brother Gerald Tugnahan, isa pong Bible Defender. Ayun po, nawa po ay samahan nyo kami hanggang matapos po ito, mga kaibigan at kapatid. Okay, atin na pong ipagpatuloy. Ganito po ang rules ng ating pag-uusap. Una po, sagutin ng kategorikal, ang tanong na kategorikal sa loob ng 20 seconds. Halimbawa, yes ba or no, tama ba o mali, basta may pinagpipilian. Pag kategorikal po, kailangan sumagot una bago magpaliwanag. Pangalawa, kapag hindi sumagot ng kategorikal sa kategorikal na tanong, ay maaari pong mag-next question. Pero pag sumagot siya na wala doon sa kategorikal, magwa-warning po tayo. Ayan, depende po no, sa warningan ng moderator agad o bibigyan pa niya ng grace period. Pangatlo, kapag hindi naman kategorikal ang tanong, ay pwede itong sagutin ng kahit anong sagot sa loob ng 20 seconds. Number 4, bawal sumagot habang nagtatanong pa lang at bawal magtanong agad kung sumasagot pa lang. Number 5, ang mag-interrupt sa presentation ng presenter ay wawarningan. Number 6, ang aabot sa 3 warning ay babawasan ng 1 minuto sa kanyang presentasyon o konklusyon at idadagdag ang 1 minuto na iyon sa kabila ng kanyang presentasyon or konklusyon. 7, ang hindi susunod sa moderator ay wawarningan. 8, moderator lamang ang masusunod sa debate at hindi makikialam ang moderator kundi mamagitan lamang siya. 9, kapag nag-o-objection ang presenter ay kukuhanin din ang counter-objection ng kabilang panig bago magpatuloy. 10, sa unang cross-examination, ang itatanong lang ay ayon sa nailatag o naipresenta o nabanggit. 11, sa ikalawang cross-examination ay pwede nang itanong kahit ano basta't naayon sa topic. 12, walang unprofessional attitude. 13, walang personal side comments. 14, out of topic is not accepted, not unless hindi i-o-object. 15, allowed on showdown kung mabasa ay talo na at pag sumang-ayon naman at kapag hindi magkasundo dahil may counter showdown din ang kabila ay magpo-proceed pa rin sa next question. 16, pag sinabi ng moderator time ay time na huminto agad. 17, kapag both ang sagot ay sasabihing both at ipaliwanag ito sa loob ng 20 seconds. 18, kapag ang tanong ay fallacy, ay ipaliwanag ito ng sasagot ng 8 seconds kung bakit fallacy. 19, bawal utusan ang moderator. 20, ang negative ay laging una sa konklusyon, not unless papayagan siyang mauna magkonklusyon. Ito po ang setup po nating debate, mga kapatid, no? Ang presentasyon po ng affirmative at saka negative, basta una pong itinindig nila, ay magkakaroon po ng 10 minuto. At ang tanungan ng bawat panig po, no, sa cross-examination, sa unang presentasyon po ay magkakaroon po ng 7 minuto bawat isa. Sa rebuttal side naman po, mga kapatid, magkakaroon din ng 10 minutes rebuttal, affirmative at saka negative. At magkakaroon din silang dalawa pareho ng 7 minuto sa pagtatanong din po. At 5 minuto naman sa konklusyon ng bawat isa, affirmative at negative. At meron kayong 1 minuto para po sa final remarks po ninyo. Pero bago po magsimula ang ating debate, ay tatanungin ko muna ang dalawang debaters. Payag po ba kayo sa ating rules? Yes, Mr. Moderator, agree. Agree ako dyan. Okay. So bago po tayo magsisimula, bibigyan ko muna kayo ng tag-iisang minuto para po magpapakilala. Brother Alvin, meron ka pong 1 minuto.
Maraming salamat ating moderator, si Brad Dino Diaz ng Baptist. At magandang hapon sa ating lahat. Sa aking katunggaling ngayon, si Gerald Cugnahan. Sa ating makasama dito sa loob, si Bad Sami, si Bad Carlo, at iba pa dyan ngayon ating mga viewers at listeners. Ako ito, si Brad Alvin Kitamundo, isang Bishop Delegated Roman Catholic Apologist. Para tatayo ngayon sa tema na papatunayan ko ayon lang sa Biblia na si Kristo na Panginoon natin ay tunay na Diyos. Ang pakay ko dito hindi upang manira sa ating katunggali o ikundina siya, kundi ibahagi lamang yung katotohanan na taglay ng Simbahang Katoliko na dito ako nakasakop. Sana marami tayong mapupulot na mga aral ngayon na makakaligtas sa ating kaluluwa. Hanggang dito na lang po, Bradino. Maraming salamat at magandang hapon ulit. Good afternoon. Amen. Iyon po ang ating kaibigan, si Brother Alvin Kitamundo po ng Roman Catholic, mga kapatid, no? At pakinggan naman po natin ang ating negative si Brother Gerald Cugnahan po ng Bible Defender. Brother Gerald, meron ka pang 1 minuto. Okay, maraming salamat talagang sa pagkakataon na ito na matuloy kami sa laban namin ni Alvin Kitamundo. Negative side ako sa topic na ipinag-ibay naming dalawa. Salamat kay Pastor Dino, pagdamat namin ang kritika. Inaunlakan mo, salamat din sa iyo, kay Brother Sami, kay mga nanonood dito. Salamat. Subaybayan niyo po ang Master Defender. Marami pa po tayong matutunan dito. Mag-aaralan lang po kami talaga na naayon sa Biblia. Wala po kaming personalan ni Brother Alvin. Dito, magkakaibigan kami dito. Aralan lang kami dito na nasa Biblia. Wala kami personal, Catholic, hindi. Aaralan lang po tayo. Magkakaibigan, magkakapatid. Mag-aaralan lang talaga na nasa Biblia. Yun lamang po kapatid. Brother Gerald Cugnahan, isang Bible Defender na pumapanig sa tunay na doktrina ng Biblia. Ayun, ang ating kaibigan naman si Brother Gerald Cugnahan ng Bible Defender. Ang paksa po mga kaibigan, papatunayan ko na si Jesucristo ay tunay na Diyos ayon sa Biblia. Hindi po natin makikita yung ating oras po sa screen, pero bibilangan ko lang po kayo dito. At hindi na po natin patatagalin, ito na po ang mainit nilalatag ng ating kaibigang Katoliko, si Brother Alvin Kitamundo. Brother Alvin, meron ka pong 10 minutes. Maraming salamat, Mr. Moderator, Bradino Diaz ng Baptist, at sa ating katunggali ulit ngayon, si Brad Gerald Cugnahan ng Bible Defender. At sa lahat na nakikinig sa atin, good afternoon ulit. Ito ngayon, this is my first affirmative stand sa tema na aming pinag-usapan ni Brad Gerald, na patutunayan ko, gamit lang ang Biblia, na ang ating Panginoon Kristo ay talagang tunay na Diyos, ayon dito sa banal na kasulatan. So, hindi na ako magtatagal pa. Bubuklat tayo ng mga talata dito. Parang sagutin na natin ang tanong, inaangkin ba ng ating Panginoon Kristo na siya talaga ay Diyos? Oo, ang sagot dyan ay oo. Maraming talata, dito lang tayo mag-concentrate sa Ebanghelyo, no? Sa Gospels of Matthew, Mark, Luke, and John. Kung may oras pa tayo, kasi 10 minutes lang tayo, bubuklatin din natin ang ibang mga aklat ng New Testament. Dito sa Mateo Kapitulo 4, talatang 1, talatang 7, ito ang ating matutunghayan. Ito ang dating Biblia, no? King James Tagalog version, kumbaga, no? Nang magkagayoy, inihatid ng Espiritu Santo si Jesus sa ilang upang siya'y tuksohin ng dyablo. Sinong tutuksohin ng dyablo? Si Jesus. Sinong tutukso kay Jesus? Ang dyablo. Napakaliwanag, Mateo 4:1. Sa talatang 7, sinabi sa kanya ni Jesus, ibig sabihin sa dyablo, ito ang sinabi ni Jesus. Anong sinabi ni Jesus sa dyablo na nagtukso sa kanya? Nasusulat din naman, huwag mong tutuksohin ang Panginoon mong Diyos. Ay walang ama dito pinag-usapan, wala din ang Espiritu Santo. Dalawa lang sila nag-uusap dito, si Jesus na tinukso ng dyablo. Ang dyablo naman nakausap ni Jesus, yun ang tumukso kay Jesus. Anong sabi ni Jesus ulit? Mateo 4:1, talatang 7. Huwag mong tutuksuhin ang Panginoon mong Diyos. Napakaliwanag dyan. Sa Synoptic Gospels, itong Matthew, Mark, at Lucas, kaya sa Lucas, mababasa din ang the same verse. Sa Luke chapter 4, verse 1-2, dinala si Jesus sa ilang upang tuksuhin ng dyablo. Tapos sa talatang 10, sa Lucas 4:10, ganun din ang sinabi tulad ng Mateo 4:7. Huwag mong tuksin ang Panginoon mong Diyos. Para na lang sinabi ni Jesus, Satanas, dyablo, ako na yung tinukso,
ay Panginoon mong Diyos at huwag mo akong tuksuhin. Yan ang ibig sabihin niya. Napaka-linaw niya, napaka-categorical, literal, at talagang letra po letra. Ngayon, dito naman tayo sa kay Juan. Sa Juan Kapitulo 10, talatang 30, ito ang ating matutunghayan hanggang 33. Kasi sa panahon ni Kristo at ng mga apostol at ng mga Hudyo, kung sino man magsasabi na siya ay kaisa sa Ama o kahit man lang naaaminin niya na siya ay anak sa Diyos Ama o ang Diyos Ama ay kanyang ama at siya ay anak, ay ibig sabihin nun walang iba kundi nag-aangkin ng isang tao na siya ay Diyos. Ito ang ating matutunghayan sa Juan 10:30, 33. Ang dating Biblia pa rin, King James Tagalog Version, paborito ng ating mga kaibayo ng pananampalataya. Sabi ni Jesus, ako at ang Ama ay iisa. Kaya tama nga talaga yung sinabi sa Diablo, huwag mong tuksuhin ang Panginoon mong Diyos. Ibig sabihin, refer yung Panginoon mong Diyos sa kay Jesus. Kaya sabi ni Jesus sa Juan 10:30, napakaliwanag. Ako at ang Ama ay isa. Sa 33, sinagot siya ng mga Hudyo, hindi dahil sa mabuting gawa ay binabato ka namin, kundi sa pamumusong, blasphemy daw. Sabi ng mga Hudyo, at sapagkat ikaw, ibig sabihin si Jesus, bagamat ikaw ay tao, ay nagpakukunwari kang Diyos. Kinurek ba ni Jesus ang sinabi ng mga Hudyo na bagamat siya tao, ay nag-aangkin siyang Diyos? Hindi. Subalit dito sa 38-39, niliwanag pa ni Jesus kung paano siya nag-angkin na siya yung kaisa sa Ama sa pagka-Diyos. Dapat kung ginagawa ko ang mga yaon, kahit hindi kayo magsimpalataya sa akin, ay magsimpalataya kayo sa mga gawa. Talatang 28 hanggang 29. Upang malaman ninyo at mapag-unawa ng Ama ay nasa akin at ako'y nasa Ama. Napakaliwanag yan. Mantakin mo kung tao lang si Jesus, hindi tama yung sinabi niya na kaisa siya ng Ama, kaisa siya ng Diyos, John 10:30 sa taas. Di para na rin nagsinungaling siya sa John 10:38 sa baba na hindi pwede na siya na tao lang, nandoon din siya sa Ama. O saan ngayon ang Ama dito? Kung sa langit man o saan mang lugar ang Ama, nandoon daw siya. O kapangyarihan yon ng pagka-Diyos ni Jesus. Tapos yung Ama din na makapangyarihan sa lahat, nandyan din sa anak, sa kanya. O napakaliwanag na ang Ama ay nasa akin at ako'y nasa Ama. Kaya kung ang Ama nasa kanya, Diyos talaga siya. Ay napakaliwanag dyan, inangkin ni Kristo. Ngayon sa Juan 5:18, napakaliwanag dyan ang pagsabi ni Jesus na siya ay anak ng Ama dyan sa 10:36. Ibig sabihin yan, inangkin talaga niya na He is equal with the Father. Yung John 10:30. Na bagamat ikaw ay tao lamang, nag-aangkin ka na ikaw ay Diyos. 5:18 ng Juan. Dahil dito ngay lalo ng pinagsikapan ng mga Hudyo na siya patayin. Katulad din ng konteksto sa Juan 10. Sapagkat hindi lamang sinirang araw ng Sabat, kundi tinatawag din naman na kanyang sariling Ama ang Diyos. Anong kahulugan? Ibig sabihin ng pagtawag ng Diyos naman na sarili niyang Ama mismo, no? His natural Father, His direct Father, na siya ay nakikipantay sa Diyos. Tama talaga yung Hudyo, John 10:30. Nakipantay ka sa Diyos, nagkunwari kang Diyos, umaangkin ka na, Diyos ka na rin. Juan 5:18, in context sa Juan 10:30, 33. Sariling Ama ang Diyos na kanya, na siya ay nakipantay sa Diyos. So pantay talaga siya sa Diyos. Juan 5:18, Juan 10:30, 33, 36, 38, 39. At dito, nang nabuhay siya ng maguli, napakaliwanag dito, Juan 20, talatang 28 hanggang 29. Hindi niya kunurek ang sabi sa pagsampalataya ni Thomas na the other week, hindi si Thomas presente dito, pero ngayon nandito na si Thomas, the second Sunday. Kaya ito ang nangyari. Sumagot si Thomas at sa kanya sinabi sa Juan 20, talatang 28 hanggang 29. Ano sinabi ni Thomas kay Jesus? Panginoon ko at Diyos ko. O King James Version to, Tagalog Bible, ang dating Biblia, walang exclamation mark dito. Hindi ito si Tomas na nabigla. Ayon pa ni Juventilacion, nabigla daw. Hindi, kasi period. Panginoon ko, capital P, Panginoon, Lord, at Diyos ko, capital D. Yung Diyos na ginagamit sa salita na Ama o Diyos Ama. Ganon din ang ginagamit, capital D, D-I-O-S, kay Kristo. Panginoon ko at Diyos ko, napakapayak. Categorical, plain, and simple. Maliwanag talaga pagkasabi ni Tomas, hindi tayo dito magdududa sa Juan 20:28.
Kinurek ba siya ni Jesus? Oy, Tomas, nabigla ka yata. You are shocked or you are surprised. Excited ka lang, Tomas. Hindi po ako Diyos mo at hindi po ako Panginoon. Subalit, itong sinabi ni Jesus, dinagdagan niya, parang pinalinaw niya sa buong mundo dito na dahil na... Meron ka na lang 3 minutes. Okay, maraming salamat, Mr. Moderator. Sa 29, sinabi sa kanya ni Jesus, sapagkat ako'y nakita mo ay sumampalataya ka, mapapalad yung hindi na nakakita at gayon may nagsisimpalataya. O ito ngayon, tulad ng Katoliko, ng Baptist, ng Evangelical, bukod lang sa INC at sa Muslim, hindi naniniwala sa munting credo na to na Lord and my God. O, nandyan din yan sa pahayag o Revelation sa Apocalypse chapter 4 verse 11. Lord and God is title only of God alone, Panginoon at Diyos. At dito, pagsabi ni Tomas kay Jesus, Panginoon ko at Diyos ko, ang ko dito si Tomas. So sino yung Panginoon ni Tomas? Si Kristo. Sino yung Diyos ni Tomas? Si Kristo. Hindi kunorek ni Kristo sa 29. Mapalad pa nga daw yung hindi nakakita tulad kay Tomas na naghanap ng prueba, ng ebidensya, tapos gusto nang hipuin yung mga sugat ni Jesus. Dito napakaliwanag, umamin talaga ang lahat, pati mga apostol dito. 1:20-28-29. Kaya simula na siya na mabuhay na mag-uli, wala nang duda ang mga apostol, talagang tunay na Diyos si Kristo. Kaya dito ngayon sa 1 Juan 5:20, dito na tayo sa last 3 minutes ko. Itong Holy Bible, New Testament, God's Words Translation, Protestante to, no? Hindi bias sa Katoliko na kumakampi sa Katoliko, kundi Protestante to. Sa 1 John 5:20, the word translation na Biblia, napakaliwanag dito based on the Greek. We know that the Son of God has come and has given us understanding so that we know the real God, ang tunay na Diyos. We are in the one who is real, His Son, Jesus Christ. Sino yung tunay, real? His Son, Jesus Christ. This Jesus Christ is the real God and eternal life. Napakaliwanag dyan, Napakaliwanag dyan. This Jesus Christ is the real God and eternal life. Napakaliwanag dyan. God's Words Translation. First translation yan, based on the Greek. Faithful to the Greek. Dito naman tayo sa Living Bible Translation at Living New Testament, the same verse. 1 John chapter 4 verse 5 verse 20. By the way, itong sulat na to ay pinamagatan kahit nasa King James 1611 version, KJV 1611, na para sa mga Baptist ay inspired Bible, the general epistle of Saint John the Apostle. Formerly from the Katoliko na Latina Vulgata ni St. Jerome as early as the 3rd century, Epistola Catholica at Sanctiuani Apostoli. Kung sa Dueres version at sa Chanroneres version, the Catholic Epistle of St. John the Apostle. So basahin natin ang sa loob ng talata, Living Bible at Living New Testament. Tatlo na agad na translation sa 1 John 5:20. And we know that Christ, God's Son, has come to help us understand and find the true God. And now we are in God because we are in Jesus Christ, His Son, who is the only true God, and He is eternal life. Walang period, diretso, Is Jesus Christ, His Son, who is the only true God, and He is eternal life. So, ito, magkasama dito, no? Tatlong translation na. Time po. Maraming salamat. Ayan, maraming salamat, Brother Alvin. At pakikinggan na po natin, mga kapatid, ang tanong po ng ating negative sa itinindi po ng affirmative. Brother Gerald, meron ka pong 7 minutes. Okay. Unang tanong ko sa iyo, kapatid na Alvin. Sa lahat ng mga talatang nilatag mo, saan na nagpapatibay yan si Kristo'y tunay na Diyos? Sagot, lahat ng talata. Mateo 4:1-7, the same sa Lucas 4:1-2, na si Jesus ay sinubok ng dyablo. Sabi niya sa dyablo, nagpakilala siya, huwag mong subukin o tuksuhin ang Panginoon mong Diyos. Walang ama dyan pinag-usapan, walang Espiritu Santo, ang anak lang. So, Diyos talaga. Next question. Sa Panginoon mong Diyos. Next question. Okay, sige. Ang sabi mo sa Mateo 4:7, na si Kristo daw ay tinukso ng dyablo. Ang sabi, tanong, yung term ba na wag mong tutuksoin ng Panginoon mong Diyos, Kristo ba ang tinutukol ko? Samantalang sa first clause niya, tinukso na siya ng dyablo? O hindi? Oo, siyempre, kasi binasa ko kanina, dinala siya sa Espiritu Santo si Jesus sa ilang upang tuksuhin ng dyablo.
So sila lang dalawa nag-usap. Si Jesus ang tinukso, ang nagtukso, Diablo. Anong sabi niya sa Diablo nagtumukso sa kanya? Huwag mong tuksohin ang Panginoon mong Diyos. So pinakilala niya na Satanas, itong tinukso mo, Panginoon mong Diyos, huwag mong tuksohin ako. Napakaliwanag dyan. Okay. Next question. Okay, next question ako. Yung term, tanong to yung term ba na wag mong tutuksuhin? Hindi pa kasi tinukso nun. Si Kristo nakalagay dyan, tinukso ng Diablo. Sa makatuwid, sa first clause pa lang, tinukso na siya ng Diablo. Yes, walang ibang tinukso. Letra por letra, Mateo 4.1 at Lucas 4.1.2. Si Jesus sa ilang upang siya'y tuksohin ng Diablo. Sa 7, Mateo 4.7, huwag mong tuksohin ang Panginoon mong Diyos. Walang ama dito na tinukso. Wala kang mabasa. Si Jesus ang tinukso. Kaya si Jesus ang tinukso, nagsabi sa Diablo na natinukso sa kanya, huwag mong tuksohin ang Panginoon mong Diyos. Siya yun. Walang iba. Next question. Dito. Okay, next question. Sang-ayon ka ba na ang Diyos mo nasasabihan ng Kristo na lahat ng sambahin mo lamang? Ito yung Diyos mo? Inuutosan na lumuhod sa Diablo o hindi? Sa talata dito, yes, Jesus dito ang nagpasamba sa demonyo kasi binaligtad niya ang mesa Nang magkagayo sinabi sa kanya ni Jesus, humayo ka Satanas sapagkat nasusulat, sa Panginoon mong Diyos sasamba ka at siya lamang ang iyong paglingkuran. Ibig sabihin si Jesus to, kasi siya yung tinukso. Mateo 4.1.2, kama 7, kama 10. So siya pa rin, walang ama dito pinag-usapan, kaya ang anak talaga to. Hebrew 1:6. Okay. Sabi niya, yes, Diyos niya daw ay sumunod. Sinabi mo kanina sa 1:30, papatibay na Diyos si Kristo. Ano sa Greek ang term na iisa? Hen. Ibig sabihin, one in class plus one in nature sa Grego. So pag sabi niya, I and my Father are one, hindi yun purpose, kundi nature talaga, hen. Ano pa kanya? Ako at ang Ama ay isa. Ano pagkaintindi ng lahat, pati ng mga apostol, pati ng disipulo. Ikaw na tao ay nag-aangking Diyos. 1:33. Nakita mo ba sa Jesus? Hindi. Sabi niya sa 36:39, ang Ama ay nasa akin, ako ay nasa Ama. So Diyos talaga siya, walang iba. Next question. Okay, next question na ka. Sang-ayon ka ba nung hindi pa isinulto sa lupa ay kilala na siya ng Ama bilang Diyos na nasa langit o hindi? Pakiulit lang kasi hindi mas malinaw pagdating dito. Tapos Paulit? kasi Okay, sige, ulitin ko. may mga ingay kasi sa likod, May mga nagpapalo dyan ng ano. Malinaw ba signal ko nila? Sige na po. Choppy din Time sila. time resume. Sang-ayon ka ba nung hindi pa isinulto si Kristo sa lupa ay kilala na siya ng Ama bilang Diyos na nasa langit o hindi? Oo, siyempre. Hebreo 1:10. Hebreo 1:8. Sabi ng Ama sa Anak, ikaw, o Diyos, ay magpakailanman. Hotheos in Greek. Ikaw, Diyos. Napakapayak nan. Pag sabi ng Ama sa Anak, Diyos daw ang anak. Wala pa yung sanlibutan ginawa. Hebreo 1:10. Ikaw, o Panginoon, ikaw sa iyong mga kamay ginawa mo ang lupa at langit. Napakaliwanag dyan. Hebrews 1:8-10. Letra po letra yan sa Biblia. Next question. Okay, next question. Sabi mo, sa Isaiah 46:9, ang sabi ng Diyos, wala na akong nakikilalang ibang Diyos liban sa akin, kung Diyos si Kristo na nasa langit. Ayon sa iyo, sabi mo, oo. Bakit hindi si pangalawang Diyos ayon sa Isaiah 46:9? Sa makatuwid, hindi Diyos si Kristo. Bakit hindi siya kilala ng Ama bilang Diyos o hindi? Sagot, hindi yan categorical kasi bakit hindi kilala? Ang sagot ko kasi hindi sila dalawang Diyos kasi sabi ni Kristo, John 10:30, ukol sa Isaiah 46:9, ako at ang Ama ay isa. Tapos John 1:1, salita siya ng Ama. So ibig sabihin nyo, nagsalita sa 46:9, si Kristo din yun ng anak. Silang dalawa pero isa lang sila pagka-Diyos. I and my Father are one. John 10:30. Hindi naman sila, I and my Father are two gods. Hindi naman isa lang So napakaliwanag, Diyos talaga si Jesus. Bate sa Isaiah 46:9. Okay, ang sabi mo,
Hindi categorical, nag-oo ka ng una. Tanong, sabi mo sa John 1:1, kasama si Kristo kaya Diyos silang dalawa. Sa John 1:1 ba nakalagay? Meron bang nakalagay dyan na tunay din Diyos si Kristo? Meron bang nakalagay? Meron o wala? May letra po letra dito, Diyos si Kristo. Pag sinabi ng Biblia dito na Diyos, tunay yan. Kahit walang salitang tunay. Ang Bro, verbo ay objection. Diyos. John 1:1. Ang verbo ay Sige Diyos. po, Letra po stop letra yan. time. Moderator time. Yes po. Objection, maliwanag yung tanong ko. Sa John 1:1, yan, tunay na Diyos si Kristo. Meron ba o wala lang? Ayun. So ayun, no, categorical po. Brother Alvin, anong counter objection niyo, bro? Actually, sinagot ko na meron. Kahit nga walang salitang tunay, pero yung salitang Diyos, D-I-O-S, yun ang keyword eh. Sige po. Okay. So narinig ko po, bro Gerald, sumagot po siya ng categorical. So hindi muna kita wawarningan, bro, sa pag-interrupt po sa kanyang sagot. I-resume, Brother Alvin, bibigyan kita ng 14 seconds. Si John na pinasulat sa John 1:1, verbo ay Diyos, letra po letra, capital D, tulad ng Ama, capital D. Sa 1 John 5:20, Jesus Christ is the real God and eternal life. Napakaliwanag kasi buong Biblia to is inspired of God, to Timothy 3:15, 16, 17. So yung John 1:1, intindihin mo sa 1 John 5:20, letra po letra, tunay na Diyos si Kristo. Yan ang sagot ko, Brother Gerald. Next question. Okay, next question na. Sige. Tanong, sa unang Timoteo 2:5, sino ang nasa pagitan ng... Time po. So ayun, maraming salamat, no, sa tanong ni Brother Gerald Cugnahan, no, sa magandang tanong at magandang sagot din po ni Brother Alvin Ditamundo. Hindi na po natin patatagalin, mga kapatid. Bibigyan na po natin, no, ng 10 minuto din sa kanyang negative side si Brother Gerald. Bro Gerald, magsisimula po inyong oras pag kayo nagsasalita na. Okay, sige. Marami pong salamat. No? Bakit po ba tayo nakakatiyak na isa pa rin ang Diyos na ipinakilala ng matandang tipan at bagong tipan? Mayroon pong tunay na Diyos ang ipinakilala ang banal na kasulatan. Siya po ang Diyos na sa lahat ng dako noon at magpakailanman. Siya ba ang kinikilala ni Alvin Gitabundok na tunay na Diyos na nag-iisa lamang? Mas magandang mahalagang masagot ang mga ganyang katanungan mismo sa pahayag ko. Bakit? Marami kasing naglipanan ng mga tagapangaral bagamat Biblia rin ang dala nila. Subalit hindi tunay na Diyos ang kinikilala at ipinakikilala nila sa tao. Sino ang isang tunay na Diyos na ipinakilala ng Biblia? Ang Diyos na ipinakilala sa matandang tipan ay iilan lamang ang Diyos. Ganito mismo ang nakasulat sa aklat ni David sa awit 86:10. Sapagkat ikaw ay dakila at gumawa ng kagilagilaslas ng mga bagay. Ikaw na mag-isa ang Diyos. Iisa lamang ang Diyos na kinikilala ng mga lingkod niya noong una. Ano po bang kahulugan na iisa lamang ang Diyos? Walang ibang Diyos bukod sa Kanya. Ganito rin po ang pahayag ni Propeta Samuel sa 2 Samuel 7:22. Kaya't ikaw ay dakila, o Panginoong Diyos, sapagkat walang gaya mo. O may ibang Diyos pa bang bukod sa iyo? Ayon sa lahat ng aming naririnig at aming mga pakinig, sino po ang ipinakilala sa matandang tipan na isang Diyos na walang kagaya? Sa aklat po ni Malakias ay ganito po mismong nakasulat. Ang Malakias po ay pinakadulo ng Old Testament pang 39 books. Malakias 2:10 ang sali ng magandang Biblia. Hindi ba't iisang ating Ama at iisang Diyos na lumalang sa atin? Ang Ama ang isang tunay na Diyos na ipinakilala sa matandang tipan. Nagbago kaya ang mga ganong katotohanan sa panahon ng bagong tipan o sa panahon ni Kristo? Ang Diyos na ipinakilala sa bagong tipan ay iilan lamang ang Diyos. Ayon sa mga apostol, ganito mismo ang pahayag ni Apostol Pablo sa 1 Korinto 8:6. Sa ganang atin ay iisa lamang ang Diyos, ang Ama na lumikha ng lahat ng mga bagay at tayo'y nabubuhay para sa Kanya. Iisang Panginoon, si Jesucristo, at sa pamamagitan niya'y nilikha ang lahat ng mga bagay at sa pamamagitan din niya'y nabubuhay tayo. Ayon po kay Apostol Pablo, napakaliwanag ang itinuturo ni Kristo sa kanila. Iisa lamang ang Diyos. Sino yun? Ang Ama na lumikha ng lahat ng mga bagay. Ano ang dapat nating mapansin sa pahayag
ni Apostol Pablo. Hindi po ang Panginoong Kristo ang ipinakilala nilang Diyos. Bakit nakakatiyak ang mga apostol na ang Ama lamang ang lumikha ng lahat ng mga bagay at nag-iisang Diyos na tunay na lamang? Kanino ba natutunan ng mga apostol yung mga ganong katotohanan at pahayag? Sa Panginoong Hesus Kristo. Ayon naman po sa Panginoong Hesus Kristo, ilan at sino lamang ang tunay na Diyos na kanyang ipinakikilala? Bago tayo dyan mga kapatid, ang sabi ni Alvin Gitamundo kanina, yung 1:5:20 daw na verbatim na letra por letra na si Kristo daw ang tinutukoy doon na tunay na Diyos at buhay na walang hanggan, ang sabi niya. Sa 1:5:20, napakaliwanag ang itinuturo. Ang sabi, sino ba yung naparito? Ang anak. Sino yun? Yun ang Kristo. Anong ibinigay ng naparito? Pangunawa. Bakit ba tayo binigyan ng pangunawa? Para makilala natin ang tunay na Diyos. Kanino natin makikilala ang tunay na Diyos? Nasa pamamagitan ng kanyang anak na si Hesus Kristo na yun na nagpapakilala sa Ama. At ito ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Kaya nga sabi ni Kristo sa 1:17:3, ganito mismo ang sabi niya. Pagkasabi ni Jesus nito, tumingala siya sa langit at nagsabi, Ama, dumating ng oras. Luwalatin mo ang iyong anak upang luwalatin ka rin ang iyong anak. At ito, tinuro niya sa langit tumingala siya sa langit At ito, ang buhay na walang hanggan, ang makilala kanila na ikaw, nakaisa-isang tunay na Diyos, at si Hesus Kristong sinugo mo. Ang Ama lamang ang kaisa-isang tunay na Diyos ayon kay Kristo. Kaya't ang mga ganong katotohanan itinuturo ng mga propeta sa panahon ng matandang tipan tungkol sa Diyos ay hindi nagbago pagdating sa panahon ng bagong tipan. Namamalagay na ang katotohanan na iisa lamang ang tunay na Diyos, ang Ama. Kaya ang sabi ni Kristo sa 1:17:4, Ama, nabigyan na kita ng karangalan dito sa lupa. Natapos ko nang ipinagagawa mo sa akin. Ano yung ipinagagawa ng Ama sa kanya? Ipakilala ang tunay na Diyos sa sanlibutan. Kaya nga sabi ni Kristo sa Juan 7:27-28, nagtuturo si Kristo sa templo. Ano ang itinuturo niya? Katotohanan. Ang sabi ni Kristo sa mga Hudyo, kung talagang nakikilala ninyo ako, ay dapat kilala ninyo ang nagsugo sa akin. Ang sabi ni Kristo, ngunit ang tunay na Diyos ang nagsugo sa akin, pero yun ang hindi nyo nakikilala. Ay binigyan linaw ni Kristo sa 1:20-17. Sabihin mo sa aking mga kapatid. Ang Diyos ba may kapatid? Si Kristo nagsalita, wala. Sabihin mo sa aking mga kapatid, aakyat ako sa aking Ama na inyong Ama, na aking Diyos at inyong Diyos. Yung 1:20-17 na talata sa muling pagkabuhay ni Kristo, wala ron si Tomas. Bakit wala ron si Tomas? Pagdating sa 1:20-24, verbatim letra por letra na tinawag na kambal, si Tomas, wala roon si Tomas sa 1:20-17 sa muling pagkabuhay ni Kristo. Pagdating sa 1:20-26-27, nakita ng mga alagad si Tomas. Nung nakita ng mga alagad ni Tomas, doon na nagpakita sa 1:27-28. Ano? Panginoon ko at Diyos ko. Bakit mali ang pagkasabi ni Tomas doon na Panginoon? Meron ka na lang 3 minutes. Sige bro, salamat. Mali ang pagkasabi ni Tomas doon sa Panginoon ko at Diyos ko. Bakit? Ang hindi pinaniniwalaan ni Tomas, hindi siya naniniwala sa muling pagkabuhay ni Kristo. Bakit may binanggit na term na Diyos ko doon? Mali yun. Bakit sa 1:20-17, sabi ni Kristo, ang Diyos ko ay Diyos niya. Ang mga apostol, pwedeng magkamali sa sasabihin nila. Ito, Lucas 24 may talatang 36 hanggang 39. Samantalang pinag-uusapan nila ito, si Jesus ay tumayo sa gitna nila. Sumainyo ang kapayapaan, sabi niya sa kanila. Ngunit nagulat sila. Nagulat nga
Sabi ni Alvin Gatamundok, hindi daw nagulat. Kaya sabi, tuloy natin. Ngunit nagulat sila at natakot sapagkat ang akala nila'y multo ang nasa harapan nila. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, ano't kayo'y nagugulimehanan? Bakit nag-aalinlangan pa kayo? Tingnan ninyo ang aking kamay at paa. Ako nga ito. Tipuin ninyo ako at pagmasdan. Ang multo'y walang laman at buto. Ngunit ako'y mayroon tulad ng nakikita ninyo. Bakit nagulat si Tomas Ron? Sa pagkasabi niya, Panginoon ko, Diyos ko, dahil nga hindi siya naniniwala na muling mabubuhay si Kristo. Kaya nga doubting Thomas o nag-aalinlangan si Thomas na hindi siya naniniwala na mabubuhay si Kristo. Nabuhay. Ngayon, ang mga apostol, inilalarawan na pwede ring magkamali sa sasabihin nila. Yung binanggit ni Tomas na Panginoon ko at Diyos ko, yung Diyos ko doon, sabi ni Kristo sa 1:20-17, ang Diyos ko ay Diyos niyo. Kung pananiwalaan mo, sinabi ni Tomas na Panginoon ko, Diyos ko. Paniniwalaan mo, sabi ni Kristo. Sino paniniwalaan mo sa kanilang dalawa? Si Tomas na nag-aanilangan o si Kristo na nagsasabi ng totoo? Siyempre, sabihin mo yun. Paniniwalaan mo, si Kristo nagsasabi ng totoo na ang Diyos ko, Diyos ng mga alagad. Si Tomas, alagad naman yan paniniwalaan ni Alvin Gatamundok. Ang pinaniniwalaan niya, si Tomas ang tama. Unang-una, wala siyang alam na nasa Biblia na ang mga apostol kahit kasama ni Kristo ay pwedeng magkamali sa sasabihin nila. Kaya hindi na tayo magtataka Sa 2 Korinto 4:4, binulag ni Satanas ang sanlibutan at hindi niya hinayaang makaalam sa katwiran. Kaya nga sabi ni Kristo sa 1:8-43, sabi niya kay Alvin Gatamundok, sapagkat hindi mo nauunawaan ang aking sinasabi. Sabi ni Kristo kay Alvin. Ano yung hindi nauunawaan ni Alvin Gatamundok kung sinasabi ni Kristo? Ayon kay Kristo, iisa lamang ang tunay na Diyos. Yung term ba na iisa, plural ba yun? Hindi. Time. Singular yun. Okay, Maraming salamat, Brother Alvin. Brother Gerald, ng Bible Defender. Bibigyan na po natin ng 10 minuto, 7 minuto sa pagtatanong si Brother Alvin. Bro Alvin? Brodino. Yes. Okay ba signal? Malinaw. Malinaw. Sige po. So dito tayo sa tanungan, Brother Gerald. Ang una kong tanong sa iyo, kasi nandyan ka sa negatibo at ako ang alternatibo, na ang tema na patutunayan ko as premise mo na Mr. Moderator, Yes. na si Kristo ay tunay na Diyos. So sa negatibo ka kasi, so dapat mabasa mo rin, si Kristo ay hindi tunay na Diyos, yung negative statement sa affirmative statement ko. Sa lahat ng mga talata na ginagamit mo dito, sinulat ko lahat, anong talata dito specific, na letra po letra sinabi, si Kristo ay hindi tunay na Diyos? Saang talata dito sa lahat na binigay mo? Kasi negatibo ka Letra po letra na si Kristo hindi tunay na Diyos. Saan? Anong talata? Okay. Kung verbatim ang hinahanap mo letra por letra na sinabi ni Kristo hindi tunay na Diyos, ang Biblia hindi puro verbatim lang. Bakit natin mapapatunayan na si Kristo hindi tunay na Diyos? 1:17-3 ayon po mismo kay Kristo. Siyang nagpapakilala sa tunay na Diyos na ang wala siya. Kung tunay na Diyos siya, bakit hindi niya rin ipinakilala sa sarili niya? Dalawa kami tunay Next na question. Next question. So, linawin ko ulit, Brother Gerald, for emphasis. So, ang ibig mong sabihin sa sagot mo ngayon, as a premise mo na sa moderator, na wala talagang talata sa mga ginamit mo dito, sinulat ko dito sa papel ko, na letra po letra, categorical, may payak na sinabi, si Kristo ay hindi tunay na Diyos, letra po letra, wala talaga. Yun ang ibig sabihin mo sa sagot mo. Yes or no? Categorical, yes or no? Yes. Bakit wala namang sa letra por letra kang mababasa na si Kristo hindi tunay na Diyos mismo sinabi sa bibig niya? Paano natin malalaman na si Kristo hindi tunay na Diyos? Diyos, isa lang ang Diyos. Unang Korinto 8:6, ayon sa mga apostol, isa lang ang Diyos. Ayon kay Kristo, isa lang ang tunay na Diyos, ang Ama. Hindi nga nagbago. Sunod na Next tanong, question. Gerald. Sunod na tanong. Sa makatuwid, sa premise mo na, inamin mo na ngayon sa second question ko, na yes, wala talagang letra po letra si Kristo di tunay na Diyos. So ngayon ang tanong ko sa iyo based on that premise, so ikaw lang pala Brother Gerald at ang Iglesia ni Kristo pati mga Muslim ang nag-akusa na si Kristo pala hindi tunay na Diyos kasi walang nabasa sa Biblia letra po letra Kayo lang pala nagsabi. Yes or no? Ikaw lang pala nagsabi, hindi ang Biblia.
Hindi, Biblia ang nagsasabi. Mali ka lang pagkain verbatim. Pang nabing niya, puro verbatim ang gusto mong ibig mong sabihin. Hindi. Paano ba natin malalaman na hindi tunay na Diyos si Kristo? Ayon sa mga propeta at apostolat ni Kristo, iisa Next lamang. question. Next question, showdown question. Kasi inamin mo na, Brother Gerald, na sa premise, wala kang letra po letra, hindi verbatim na si Kristo, hindi Diyos o hindi tunay na Diyos. Kung mabasa ko sa Biblia, letra po letra, na tunay na Diyos si Kristo, tatanggapin mo, talo ka na sa debate ito, showdown, kung tanggapin mo. Showdown, letra po letra, si Kristo, Diyos na tunay. Oh, Okay, tanggapin sige. daw na, Mr. Moderator. So, may condition ako. Pakinggan muna natin. Sige po. May condition ako. Pag nabasa mo ang nakalagay, si Hesus Kristo'y tunay na pangalawa, talo na ako. Mr. Moderator, walang ganyang pangalawa. Wala yan sa Conclusion mo tindig. Hindi, walang ganito. conclusion ako ng pangalawa eh. Moderator's time. Dito muna tayo sa concern ni Bro Alvin na tatanggapin mo daw ba, bro, na talo ka na kung mabasa niya si Kristo Jesus ba ay tunay na Diyos? Doon sa first challenge mo na, bro. Yes. Oo. Pero may condition ako. Pag nabasa niya na verbatim, letra por letra, na gaya niyang hinanap niya sa akin kanina, na si Kristo'y tunay na Diyos, na pangalawa o gaya ng matalo ko. Okay, so Objection mamaya na, saglit lang, moderator's time. Kasi isa lang pong objection eh. So doon kasi tayo sa unang challenge, tapos sa pangalawang challenge. So dito muna tayo sa una, hayaan natin pangalawa muna po. So dahil po tinanggap yung una, Yes. babasa mo na si Bro Alvin. Sige, Bro Alvin. Mabasa niya, kailangan ang mabasa niya maliwanag. Hindi, makinig ka sa moderator. Saglit, makinig. Bro Gerald, makinig. Saglit lang, moderator's time. Dahil tinanggap mo, Bro Gerald, na yes ang sabi mo kanina, so babasa siya ngayon, tapos after that, papunta tayo sa second challenge. Sige po, Bro Alvin. Sige. Babasahin ko ha, New World Translation to. Hindi, the God's Word Translation. 1 John 5:20. We are in the one who is real, His Son, Jesus Christ, period. This Jesus Christ is the real God and eternal life. Itong si Kristo Jesus, ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. O nabasa ko ngayon ba, Gerald? So talo ka na. Kasi tinanggap mo pag nabasa ko. Okay, moderator's time. Moderator's time muna po. Okay, second challenge naman, yung challenge mo, Bro Gerald. Sige. Ang binasa niya 1:5:20, tanong. Meron bang May nabasa dyan? challenge muna, bro. So challenge muna. Yung challenge. Okay, sige. Yun sa talata sa 1:5:20. Tanong ko dyan. Sino ba yung... Bro Gerald, sa second challenge muna, Bro Gerald. Okay, sige. hindi, tanong. Meron bang nakalagay dyan na si Kristo'y tunay na Diyos na gaya ng Ama? Verbati, meron ba dyan? Sir Moderator, anong hukom mo? Sasagutin ko. Sige, hindi po challenge, bro. Ano yan eh? Hindi challenge eh. Hindi siya challenge. So, hayaan natin sa tao doon sa challenge kanina, nabasa ba yun o wala? So, next question natin, Bro Gerald, next question. Okay, Sige, next sige. question. Tayo para matuloy. Sunod na tanong. Mamaya. Sunod na Sige, tanong. Next question. Another translation, premise mo na Mr. Moderator at Brad Gerald, na letra po letra, ganun pa rin ang sinabi na tunay na Diyos si Kristo. Living New Testament at Living Bible, babasahin ko muna, tapos itatanong ko kay Brad Gerald. We are in Jesus Christ, His Son, who is the only true God, ang bugtong tunay na Diyos, at buhay na walang hanggan, and He is eternal life. Tatanggapin mo to, Brad Gerald, o tututulan mo letra po letra dito? Living Bible at Living New Testament, dalawang translation ulit, tulad ng God's Word Translation, 1 John 5:20. He is the only true God, bugtong tunay na Diyos. Tanggapin mo, hindi? Yes or no? Mali ang pagkaunawa mo dyan. Categorical muna, Mr. Moderator. Okay, moderator's time po. Moderator's time. Okay, ang objection po ni Brother Alvin, yung categorical, tatanggapin daw ba o hindi? No? Yes or no? Yes or no? Counter objection, bro? Hindi, sagutin ko na, bro. Sige, bro. No. Bakit? Yung sinasabi niya,
pagkaakala niya, ito daw yung mali. Naparito ang anak. At naparito pang unawa. Bakit ba tayo pinigyan ng pang-unawa? Para makilala natin ang Diyos. Kanino natin makita ng kanyang anak na si Jesus Cristo na yung nagpapakilala sa Ama sa 1:17. Next question. Next question. As a premise muna, Brad Gerald, Mr. Moderator, bago lang natin narinig ang sagot ni Brad Gerald na no, hindi niya tatanggapin. So ang tanong ko sa iyo ngayon, letra po letra itong binasa ko, tatlong translation na, God's Word Translation, 1 John 5:20, December's, Living New Testament at Living Bible. Tapos sabi mo, no, hindi mo tanggapin yung binigay ko sa iyo na talata at translation. So ang tanong ko sa iyo ganito, sino ang hindi tatanggap sa letra po letra sa Biblia? Ang demonyo o ang Diyos? Ang sa Diyos o ang sa diablo? Sino ang hindi tatanggap sa Biblia letra po letra? Ang Diyos o ang sa Diyos o ang sa demonyo? Saan sa dalawa ha? Pili ka lang sa dalawa, categorical yan. Okay Sagot. Yung pinili mo, yung sana pangunawa mo sa diablo, kung 1:5 Objection, moderator. Yes po. sa diablo. Moderator's time. Oh, kasi categorical. Oh. Sige, narinig ko na, no? Sige, Oo. ayusin ko, i-direct na natin para hindi po hahaba. Bali, categorical, bro, sa Diyos o sa Diablo, unahin lang po yung categorical. Sige, bro, Gerald, sagot po. Okay, sa diablo. Ang hindi naniniwala sa 1:20 na ang pagkaakala niya si Kristo do'y tunay na Diyos, sa diablo yun. Bakit ang liwanag ng 1:20? Sino bang naparito? Si Kristo. Ano yung at ibinigay ng naparito? Pang-unawa. Bakit ba binigyan ng sanlibutan ng pang-unawa? Para makilala natin ang kanino natin makikilala ang Diyos? Sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus Kristo. Time? Papakilala sa Ama. Time po. Sunod na tanong. Time na po. Ubos na. Ayun, maraming salamat, no, sa napakagandang tanungan at sagutan, no. Napakainit po. Ngayon ay bibigyan na po natin, no, hindi na natin patagalin, bibigyan na po natin ng 10 minuto para sa rebuttal si Brother Alvin. Brother Alvin, magsisimula po yung oras pag kayo nagsasalita na. Maraming salamat, Brad Dino Diaz, nagbaptis sa ating moderator ngayon at sa ating katunggaling ngayon na si Brad Gerald Pugnahan, Bible Defender. Maganda naman ang palitan namin, no? Walang aduminem, walang sigawan, napaka very considerate and friendly. So dito ta ngayon sa second stand ko sa rebuttal na, napakaliwanag dito, kahit ano na lang sasabihin natin dito, na Brad Gerald failed to negate my arguments. Actually, hindi na naubos mga argumento ko, gumawa siya ng ibang argumento, no? Tapos meron siyang mga tanong na hindi nabatay doon sa mga talata ko sa first stand, pero kinonsidera ko na rin kasi kaibigan ko si Brad Gerald. Pero dito tayo ngayon sa mga sagot niya sa tanong ko. Napakaliwanag, no? Nag-challenge ako siya sa kanya, showdown question. Kasi ang unang question ko dito, as napapansin nyo sa tanong ko sa kanya, as negative, dapat meron ka rin negative statement sa Biblia, no, na verbatim. Kasi ang affirmative ko stand, Kristo, tunay na Diyos. Verbatim yan ang pagpatunayan ko. Actually, hindi yan pakahulugan, kundi patunayan ko talaga letra po letra as affirmative side. Ikaw, negative ka, dapat meron ka rin counter-negative na sinabi, si Kristo, hindi tunay na Diyos, para matapos na agad ang debate. Kasi sa akin, sa affirmative, mayroon akong talata, maraming translation. Ngayon, sabi ni Brad Gerald, very honest naman si Brad Gerald, believe ako, no? Hindi naman niya ikinakaila yung katotohanan, na wala talagang letra po letra na si Kristo, hindi tunay na Diyos. Iyon ang negative statement na payak na pang-negate talaga sa paninindigan ko. So, wala siyang mabigay. So, ibig sabihin, wala sila tindig sa negative. Ibig sabihin, he failed to prove his side na hindi tunay na Diyos si Kristo kasi wala siyang talata. So that is how, Brad Gerald, yung mga sagot mo would prove na ako ang tumindig dito at hindi, ikaw wala kang natindigan sa negatibo. Ngayon, dito sa showdown, after sa letra po letra, inamin niya, wala, hindi tunay na Diyos si Kristo. Ngayon naman, Brad Gerald, dito sa unang 1:5, merong mababa sa letra po letra, tunay na Diyos. Pinasa ko nga, dalawang translation na, nabasa ko. Mantakin yung mga kapatid kong mga listeners at viewers, sabi ni Brad Gerald, na tutulan ko yan, Brad Alvin, hindi ko tanggapin yan. Letra po letra sa Biblia, hindi tanggapin. Tapos follow-up ko, hindi yung, kung letra po letra na sa Biblia binasa, sino yung hindi tatanggap? Yung sa Diyos, sa mga tao, o sa diablo?
Sabi niya sa Diablo. Ibig sabihin lalabas si Brad Gerald, hindi tatanggap sa unang 5:20 na verbatim, letra po letra, tatlong translation, ayaw nang tanggapin. Sa Diablo ka pala, Brad Gerald. O, na-showdown ngayon na prove dito sa debate natin na ikaw pala sa Diablo kasi walang letra po letra, dinagdagan ng Biblia. Hindi tunay na Diyos si Kristo. Tapos hindi mo patanggapin yung opposite na merong letra po letra verbatim, tunay na Diyos si Kristo. O, tapos sabi mo sa Diablo pag hindi tanggapin. Hindi mo tanggap. So sa Diablo ka. I'm sorry to tell you, Brad Gerald, you failed miserably in this debate, no? Nalaglag ka talaga, Brad Gerald. Now, ngayon, dito sa mga talata ko kanina, wala siyang nirefute, no? Pag gumawa lang siya ng komentaryo, ang pinalabas niya yung Ama, ang tunay na Diyos. Wala namang mababasa dito. Kung may time pa sana, tatanungin ko, saan dito sa Biblia na ang Diyos Ama lamang ang tunay na Diyos at hindi kasamang anak? Kasi for a matter of fact, naging Diyos Ama siya. Walang, kahit tayong mga tao, hindi tayo pwedeng maging ama kung wala tayong anak. Naging ama tayo kasi may anak tayo. Kung lalaki ka na, wala kang anak, hindi ka pwedeng tawaging tatay o ama. Oh, lalaki ka lang, tao. Hindi ka pwedeng tawaging ama. Ang Diyos, ama na siya mula nang walang pasimula. Bakit siya naging ama mula nang walang pasimula? Sapagkat meron din siyang Diyos na anak. Napakaliwanag dyan. O ngayon, babasahin natin dito kung saan mababasa sa Biblia may Diyos na anak. Siyempre, may Diyos na ama, may Diyos na anak. Napaka-logic naman yun. Kung walang Diyos anak, ay walang ama. So lalabas kung itatwa mo yung Diyos na anak, parang itinatwa mo na rin ang Diyos na ama. Parang naman sinabi na hindi talaga tunay na may ama, may Diyos na ama kasi walang anak walang Diyos na anak Yan ang logical inference yan. Wala talagang iba dyan na pupuntahan. O ngayon dito sa John 1 verse 1 na itinatwa mo, Juan 1:1, talatang 14, talatang 18, letra po letra ito. Baga next time naman itatatwa mo naman to, no? Brad Gerald, wag mong bantayan mo yung style mo sa mga pangkatin mo na nakasakop ka diyan. Itutol ng tutol sa mga letra po letra. Dapat magduda ka na kasi sabi mo mismo pag ayaw tanggapin ng mga letra po letra na nakasulat sa Biblia, sa Diablo. Di magduda ka na diyan. Ako wala kong hindi tutulan dito, tanggapin ko to lahat dito ikaw lang may kapahangasan magsabi na hindi mo tanggapin. O John 1:1. Before anything else existed, there was Christ with God. He has always been alive and is himself God. Sa kanyang sarili, siya mismo si Kristo ay Diyos. Kailangan pa ba ng salitang tunay? Tunay na nga kasi is full of grace and truth sa John 1:14 sa baba. No? And Christ became a human being and lived here on earth among us and was full of loving forgiveness and truth. Puno siya ng katotohanan. So yung pagka-Diyos niya dito sa John 1:1, ang berbo ay Diyos. Totoo at tunay na Diyos yan, John 1:14. Sa John 1:18, napakaliwanag dito letra po letra sa Biblia. No man has ever seen God, amplified na naman. The only unique Son, the only begotten God who is in the bosom, that is in the intimate presence of the Father. Napakaliwanag niyan, the only begotten God based on the Greek monogenes theos. No? Monogenes theos, ibig sabihin, the only begotten God. Letra po letra talaga yan, sabi ng mga Bible Meron ka scholars. na lang 3 minutes. Maraming salamat, Mr. Moderator. So, ayan. Kaya nga, naging Diyos Ama yung Ama kasi meron siya sa kanyang sinapupunan na Diyos na anak na kanyang pinanganak sa kanyang sinapupunan. Kaya si Kristo galing sa Ama. Kung galing ka sa Ama, literally tulad ni Kristo, Diyos ka. Tayo, galing ba sa Ama? Likha tayo ng Ama. Galing tayo sa wala, ginawa tayo ng Ama. Si Kristo galing ba sa wala? John 1:1, He existed. Anything else, He was existent. He was Christ with God and He has always been alive and He is Himself God. Ayan, ang marami na ngayon tutulan si Brad Gerald. Marami na ngayon tutulan dito. Brad Gerald, mag-isip-isip ka, pag marami na akong tutulan dito, kanina isa. Tapos nadagdagan naman ni Brad Alvin, tutol ako dyan sa letra po letra binasa ni Brad Alvin. Ay mag-isip-isip ka na, Brad Gerald. Sana bumalik ka na rin sa Katoliko o pwede kahit na lang sa Baptist. At least man ang tanggap ni si Kristo na tunay na Diyos ayon sa Biblia, letra po letra. Di ikaw wala kang letra po letra dyan. Kaya nga naging Ama yung Ama kasi may only begotten God na God the Son siya. Monogenes theos yan ang sa Grego. Hindi siya pwede maging Diyos Ama tapos
wala siyang only begotten God the Son. Walang anak. Hindi pwede yun. Ang anak din naging anak kasi may Diyos Ama siya. Kaya nga sabi niya sa John 10:30, ako at ang Ama ay iisa. Hindi niya sabi, ako at ang Ama ay dalawa kami na Diyos. Walang ganyan. Walang ganyan sa Biblia. Kasi nga, isa nga lang ang pagka-Diyos si Kristo at ang Ama. Tapi na nga ang Espiritu Santo eh. Dagdagan ko pa, 1 John 5:7-8, King James Version, 16:11 at Dueros Version. For there are three, binilang yung persona na involved sa pagka-Diyos, that there were record in heaven, o sa langit, 3. At dito din sa lupa, for there are 3 that bear record or witness on earth. These are the Father, the Word, and the Holy Ghost. 3. Mention. And these 3 are one. Yun ang mathematics ng Diyos. Pwede dalawa, hindi dalawa, kundi isa lang talaga. I and my Father at one, John 10:30. Huwag mong pigilan ng Diyos kung ganyan ang matematika niya. Kung tutol ka dyan, sa demonyo na agad. Huwag mong tutulan, 1 John 5:7-8, kung kahit na 3 na, dinagdagan ng Holy Ghost, Holy Spirit, ang pagka-Diyos, 3 nga sila, pero these 3 are one. Isa pa rin. Huwag mo rin tutulan kasi malalabas na talagang hindi ka na sa Diyos o sa Diablo ka kasi ang dami ng talata tutulan mo. Sa Katoliko at sa Baptist, itong mga pagka-Diyos si Kristo, pati nga sa Badista, tanggap to lahat. Kayo lang mga katulad mo, Brad Gerald, na Bible defender. So again, wala kang letra po letra dito na si Kristo hindi tunay na Diyos na dapat patunayan mo letra po letra kasi negatibo ka. Tapos ito sa akin, ang challenge dito, hindi to pagkahulugan, kundi letra po letra itong challenge ko sa'yo. Ako ang tagtindig, affirmative, si Kristo letra po letra talaga. Jesus Christ is true God. Kung napatunayan ko naman sa syudan, 3 ang translation ko, ikaw walang kang translation dahil hindi true God. So, talo ka, Brad Gerald. Maraming salamat, moderator. Ayun, okay. Okay, so maraming salamat no sa inyong rebuttal, Bro Alvin. Ngayon ay bibigyan na po natin ng 7 minuto sa pagtatanong si Bro Gerald. Bro Gerald? Okay, sige, salamat. Tanong. Sa unang Timoteo 2:5, sabi, mayroong isang tagapamagitan sa tao at sa Diyos. Tanong, sino ang nakapagitan ng isang Diyos at sa mga tao? Diyos ba o hindi? Sagot. Dito sa talata, 1 Timothy 2:5, tao, si Kristo. Pero hindi ibig sabihin, hindi na rin siya Diyos. Kasi sa unang next chapter, 1 Timothy 3:16, Kristo was said as God, God was manifest in the flesh. Hindi yun ang Ama. Ang Diyos na nahayag sa laman, kundi ang anak yun. So sa talata, tao, tunay na tao. Dito na sa 1 Timothy 3:16, tunay din na Diyos. Kasi tunay si Kristo. I am the way, the truth, and the life. John 14:6, 1 Timothy 3:16. Next question. God was manifest in the flesh. Okay. Next question. Next question na ka. Sa nilatag mo kanina sa 1:33, mayroon ba nakalagay dyan na papatibay sabi mo, ito pang nakalagay dyan na tunay na Diyos? Yes, kasi pag magsabi si Kristo, lahat ng sinasabi niya, katotohanan o tunay. John 14:6, sinagot ko kita sa first question mo. Kaya pag sabi na sa John 10:30, ako at ang Ama isa, tapos hindi na kinakaila sa John 10:33, inangkin niya siya na siya ay Diyos, kaya tao siya, ibig sabihin katunay yun at katotohanan yun. Nandyan sa Biblia, John 10:30, 33, John 14:6, 1 John 5:20. Daming talata sa Biblia eh. Tapos tinutulan mo lahat, Bro Gerald. So, Next question. Sa Diyos. Okay. Next question ako. Sa 1:30 at ang Ama, ano sa Greek ang term at ano ang definition niya kung alam? Yun nga, sinagot pa kita kanina, inulit mo lang ang tanong mo. Yung isa, hen. Ibig sabihin, one in nature, one in kind, one in class. So, katulad sila ng uri, katulad sila ng kalikasan. So, pag sabi niya, I and my Father are one, ibig sabihin, ako at ang Diyos ay isa. So, Diyos din si Jesus, John 10:33. Ikaw na tao lang, unangkin mong Diyos ka. O hindi tumutol si Jesus, John 10:38. Ako ay nasa Ama at ang Ama ay nasa akin. So kung Ama na Diyos, buo, nasa Kanya, Colossus 1:19, Colossus 2:9, siya ay tunay na Diyos talaga. 1 John 5:20. Next question. Okay, next question ako. Ang sabi mo kanina, si Kristo nasa sinapupunan ng Ama. Kaya Diyos din ng Ama, Diyos din ng Anak. Yun dapat ang sabi mo kanina. Tanong, sa Isaiah 46:9, sabi ng Diyos, wala na ako nakikilalang ibang Diyos liban sa akin kung Diyos si Kristo. Bakit hindi siya kilala ng Ama kahit anak bilang Diyos? Sa makatwid, hindi siya Diyos o hindi?
Diyos si Kristo, no? Hindi mali yung pagkaintindi mo sa Isaiah 46:9 kasi sa Objection po. Psalms. Oh, Moderator's time? Yes? Categorical bro o hindi lang muna? Ulitin ko ang tanong, ang sabi niya maliwanag. Sige po. Si Kristo galing sa sinapupunan ng Ama. Kung ang Ama Diyos, dapat Diyos pinanganak. Isaiah 46:9. Kung Diyos Kristo, hindi ka kilala. Chappy ba ang dating bro? Bro Alvin, Chappy ba? Chappy. Bro, Tapos, maraming Bro, ingay Gerald. sa side ni Gerald. Maraming ingay sa side ni Malinaw na Gerald. bro. Sige, wag ka mag-loudspeak bro. Sige. Okay na ba signal ko bro? Static. Sige. Malinaw na. Yes. Okay, sige. Ulitin ko yung tanong. Ang sabi niya kanina, si Kristo na sa sinapupunan ng Ama. Kung ang Diyos ay nasa sinapupunan ay Diyos din, kasi Ama niya Diyos eh. Tanong, sa Isaiah 46:9, sabi ng Diyos, wala nakikilalang ibang Diyos ibang sa akin. Kung Diyos si Kristo, bakit hindi sa kilala ng Ama bilang kahit na sinapupunan? Sa makapit, hindi sa Diyos o hindi sa Diyos? Bago sumagot. Counter objection muna, Mr. Moderator, Badino. Counter objection. Sige bro. Kasi actually, nagsagot ako ng categorical kanina. Sabi ko, no, mali yung interpretation na sa 46:9. Tapos, pinutol niya, nag-object na siya kaya hindi ako nakatapos. So, pasagutin mo ko, Moderator, ng buo. Oo nga bro, bali pinaulit ko kasi nahuli yung no mo naman talaga kanina bro. Nahuli, kaya. Po. So, ulitin mo sagot mo, Brother Alvin. Okay, 20 sige. seconds. Ang sagot ko, no, kasi mali ang pagkaintindi ni Brad Gerald sa 46:9 kaya hindi niya kinonsidera na ang buong kasulatan ay inspired of God, 2 Timothy 3:15, 16, 17. Kasi sa ibang parte ng kasulatan, Hebreo 1:8, quoting Psalms 45:6-8, sabi ng Ama sa Anak, ikaw ay Diyos na makapangyarihan. Hebrews 1:8, maliwanag yan, ho Theos. So kinilala ng Ama ang anak na Diyos din. Next Kasi question. anak niya eh. Okay, sabi niya no. Ang sabi ko kanina sa huling ano, sa makatwid hindi Diyos si Kristo. Ang sagot niya, no or hindi. No. Sinabi niya. Next question ako. Sa awit 90 may talatang 2. Ang katangian ng isang Diyos ay walang pasimula at walang pinagmulan. Sangayon ka ba dito o hindi? Yes, sangayon kasi si Kristo, Mika 5:2, siya ang kanyang pinagalingan mula sa walang simula at walang hanggan, from olam, eternity. Sa Hebrew, olam, eternity. He comes from eternity kasi he comes from the Father. So pareha siya ng Ama. I and my Father are one, John 10:30. So from Next question. eternity ng Ama, from eternity din ng anak. Okay. Next question. Sabi mo, yes. Sabi mo, kung oo. Hindi Diyos si Kristo, bakit inamin yan? Wala sa Diyos o hindi categorical? No, mali yung pagkaintindi mo kasi inamin nga ni Kristo. Inamin nga ni Kristo kasi siyang katuparan sa Mika 5:2. Sabi niya sa Matthew 5:17. Sa lahat ng sinabi ng propeta ay he fulfilled it. Kaya natupad sa kanya. E anong sabi ni Mika 5:2? Mula sa eternity, olam in Hebrew and Aramaic. So kaisa sa Ama, talaga Diyos talaga sa John 10:30. John 1:1, he existed before the world began and he was himself God. Napakaliwanag yan. Next question. Sino pa bang from eternity? Diyos lang. Sangayon ka ba sa unang Timoteo 1:17 ang katangian ng isang Diyos ay hindi namamatay o hindi? Yes, kaya nga sa pagka-Diyos si Kristo, hindi namamatay. Yung namatay sa kanya, yung human nature niya kasi naging tao siya. Napakaliwanag dyan. Okay, sabi mo. Time na po. Ayun, maraming salamat no mga kaibigan at kapatid. Natapos po yung tanungan no kay Brother Alvin. Ngayon naman ay bibigyan naman natin no sa kanyang rebuttal sa negative side si Brother Gerald. Bro Gerald, meron ka pong 10 minutes. Okay, maraming salamat no. Ang affirmative side po, ang gawain lamang po ng affirmative side ay hindi aamin na si Kristo ay hindi tunay na Diyos. Tinanong ko siya kanina, napakaliwanag. Sabi niya, ang tunay na Diyos ay si Kristo na sa sinapupunan ng tunay na Diyos. Kaya siya. Yun ang sabi niya. Kaya tinanong ko siya sa
Isaiah 46:9, sabi doon, wala na akong nakikilalang ibang Diyos liban sa akin. Kung Diyos si Kristo, bakit hindi siya kilala ng Ama bilang Diyos na nasa sinapupunan? Sa makatwid, sabi ko, sa makatwid, hindi Diyos si Kristo. Oo, hindi. Ang sagot niya, no, hindi. Sa makatwid, hindi Diyos si Kristo. Sagot niya, no, hindi. Bakit ka umami? Pangalawa, tinanong kita kanina, sa awit 90 may talatang 2, ang katangian ng isang Diyos ay walang pasimula at walang pinagmulan. Ang sagot mo, oo. Tinanong kita kung oo. Sa makatwid, hindi Diyos si Kristo. Bakit inamin niya na siya'y nagmula sa Diyos? Oo, hindi. Ang sagot mo, no or hindi. Sa makatwid, hindi Diyos si Kristo. Ang sagot mo, no or hindi. Laglag, umamin ka na naman eh. Bakit ka umamin? Affirmative side ka. Dapat Diyos ka lang ng Diyos. Hindi dapat ka aamin. Pansinin ninyo mga kapatid din. Bakit po ba? Dako nga tayo sa Pilipos 2:6. Kana akala kasi nilang iba, sabi niya, bibinanggit daw siya kanina na magkapantay sila sa Diyos. Ang sabi sa Pilipos 2:7, na siya'y bagamat nasaan yung Diyos, ay hindi inaring isang bagay na nararapat na panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. Bakit ba sinabi ni Kristo na siya'y nasaan yung Diyos? Dahil merong nag-iisang Diyos na tunay, yun ang Ama lamang. Bakit? Nahayag kay Kristo, kaya siya naging anyong Diyos, o ang Ama ay nasa Kanya. Ang Diyos ay nananahan sa Kanya para magpakita at magpapakilala sa pamamagitan ni Kristo na tumutukoy sa 1:14. Ang Ama ay nasa akin. Bakit naman sinabi ni Kristo na bakit sinabi naman doon na pagkapantay niya sa Diyos? Hindi po ito tumutukoy kay Kristo bilang Diyos anak na gaya ng sinasabi ni Alvin Kitamundok. Mali yun. Para maging kapantay niya ang Diyos. Mali yun. Bakit? Dahil merong isang Diyos, yun ang Ama at Ama ng lahat na tumutukoy sa 1 Korinto 8:6 ayon sa mga apostol na saganang atin ay isa lamang ang Diyos, ang Ama na lumikha ng lahat ng mga bagay. At ang sabi, Ama, iisang Diyos at Ama nating lahat, tumutukoy sa Efeso 4:6. Kundi ito ay tumutukoy nung si Kristo'y maitaas, maluwalhati dahil ginawa siyang Panginoon ng kanyang Ama, na tumutukoy sa Gawa 2:36. Ginawa siya ng Diyos na Panginoon si Jesucristo. Ibig sabihin, ibinigay ng Diyos ang lahat ng kapahamalaan sa langit at lupa. Kaya nananahan kay Kristo ang buong kapuspusan at kalikasan ng Diyos. O nasa kaluwalhatian na siya ng kanyang Ama. Kaya dala-dala ni Kristo kaluwalhatian ng Ama. Kung kaya makikita natin at makikilalang Diyos Ama ang babalik. Bakit? Sa Apokalipsis 1:8, Alpha at Omega, Diyos ng kasalukuyan at nakaraan at makapangyarihan sa langit na darating. Dala-dala ni Kristo kaluwalhatian ng Ama. Kaya nga sa Lucas 21:27, darating si Kristo na dakilang kaluwalhatian at makapangyarihan. Dala-dala ni Kristo ang kaluwalhatian ng Ama. Ay ngayon, paano ba natin malalaman na hindi po tunay na Diyos si Kristo? Bakit mayroong pagsusukan si Kristo sa lahat ng mga bagay na katangian ng Diyos na ibinigay ng Diyos sa Kanya? Sa lahat ng mga bagay. Anong matibay na ebidensya? 1 Korinto 15:27 may talatang 28. Ganito mismo sinasabi. Ang lahat ng bagay ay lubusang ipinailalim ng Diyos sa Kanya, sa Kanyang kapangyarihan. Ngunit sa salitang lahat ng bagay, maliwanag na hindi kasama rito ang Diyos na siyang naglagay ng lahat ng bagay sa ilalim ng kapangyarihan ni Kristo. 28. At kung ang lahat ay naipasakop sa kapangyarihan ni Kristo, maging si Kristo man ay magpapasakop sa Diyos na siyang naglagay ng lahat ng mga bagay sa ilalim ng kapangyarihan ni Kristo, upang ang Diyos ang maghari magpakailanman. Ano po ba ang tamang unawa dyan at pinakamalinaw at pinakamatibay na ebidensya sa kung sino talaga ang nag-iisang tunay na Diyos, na yung iba, walang iba kundi ang Ama, hindi kailanman ang Anak? Bakit?
Meron siyang pagsusukuan na yun ang kinikilala ni Kristo na tunay na Diyos. Yun ang Ama. Dito pa lang sa talata natin, maliwanag eh. Hindi tunay na Diyos si Kristo. Bakit? Kung tunay siyang Diyos, bakit susuko pa siya sa isang tunay na Diyos? Eh, ganyan ang unawa ni Alvin Kitabundok. Eh. Ang babaw eh. Eh ngayon, ang sabi ni Kristo. At sinasabi ng mga kalaban ko, sa madaling salita, pinapalabas nila na si Kristo'y tunay na Diyos. Tapos tunay na Diyos din ang Ama. Ang kanilang kinikilala ding tunay na Diyos na kanilang kinikilala ay dalawa tunay na Diyos na ipinakikilala sa mga tao. Mali na po yun. Bakit? Sa Juan 17:3, tinanong natin siya kanina sa presentation ko pa lang. Ayon kay Kristo, isa lang ang tunay na Diyos, ang Ama. Ayon sa Malakias 2:10, hindi ba't iisa ang ating Ama at iisang Diyos na lumalang sa atin ayon sa matandang tipan? Ayon sa mga apostol, magkaibang panahon, isa lang turo. Sa ganang atin ay isa lamang ang Diyos, ang Ama na lumikha ng lahat ng mga bagay. Ilan daw po ang tunay na Diyos? Ayon sa mga apostol, isa lang. Ay sabi ni, ayon kay Kristo, 1:17-3, Ama, makilala ka nila na isang tunay na Diyos. Pansinin mo, magkaibang panahon, magkaibang tao, magkaibang propeta, apostol. Pero isa lang turo, isa lang tunay na Diyos. So 1:17-3 pa nga lang nandun na yung sagot. Kapag kumilala ka sa isang tunay na Diyos, Meron ka na lang 3 minutes. okay, salamat. Kapag sa 1:17-3, kapag kumilala ka sa 1:17-3 na isa lang ang tunay na Diyos, ano ang sabi ni Kristo? Meron kang buhay na walang hanggan. Ang makilala kanila na kaisa-isang tunay na Diyos. Ayan, dako tayo sa 1:5:20. Pagkaakala niya 1:5:20, si Kristo daw ang tunay na Diyos na binabanggit doon. Kaya nagsabi, hindi ko tinanggap yon na si Kristo'y tunay na Diyos. Mali ang pagkaunawa na nasa Biblia. Sa Roma 16:25, ang ebanghelyo ni Kristo'y nakatago sa hiwaga. Ano bang nakalagay doon sa 1:5:20? Doon ka lang, si Alvin Kitabundok, doon lang siya sa term na tunay na Diyos at Kristo eh. Hindi niya inalam kung ano pa ba ang first clause, second clause doon eh. Doon lang siya sa term na yun eh. Basahin natin. Sino bang naparito? Sabi naparito ang anak ng Diyos. Sino yun? Ang anak, si Kristo. Anong ibinigay ng naparito? Pangunawa. Bakit ba tayo binigyan ng pangunawa? Para makilala natin ang tunay na Diyos. Kanino natin makikilala ang tunay na Diyos? Nandyan sa talata. Nasa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesucristo na yun na nagpapakilala sa Ama sa 1:17-3. Sabi ni Kristo, at ito ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Yung tunay na Diyos doon at buhay na walang hanggan, pagkaakala mo si Kristo, hindi. Yung 1:5:20 at 1:17-3, ang tunay na Diyos doon, sa Diyos Ama lang na ikapit yon. Hindi sa anak. Tinanong kita kanina sa 1:30, ang term daw na iisa sa Greek ay hen. Mali. Wala kang alam, may Greek Bible ka dyan, hindi mo alam ibig sabihin ng term na iisa. Ang term na iisa sa Greek ay neuter form. Ang meaning ng neuter form ay hindi tumutukoy sa likas na kalagayan na dalawang pagka-Diyos. Ang definition niya ay layunin, gawa, according sa madaling salita. Sa kalooban sila iisa, hindi sa tumutukoy sa likas na kalagayan na dalawang Diyos. Paano sila iisa sila likas na kalagayan? Sa 1:4. Time po. Ayun, maraming salamat, no? Brother Gerald Gugnahan po ng Bible Defender. Napakaganda pong presentasyon ninyo. At ngayon na po sa kahuli-hulihang pagtatanong sa inyo ng affirmative, bibigyan na po natin ng 7 minuto. Bro Alvin. Okay, maraming salamat Mr. Moderator at Brad Gerald. Ang unang kong tanong sa iyo, Brad Gerald, para malinaw tayo as premise muna kanina kasi parang pinalabas mo, umamin ako na hindi tunay na Diyos Kristo. So ganito ang tanong ko. Batay sa Isaiah 46:9, tanong mo sa akin, sa makatuwid, yung last tanong mo na phrase, ganito, sa makatuwid Brad Alvin, inaamin mo na hindi tunay na Diyos si Kristo. Ang sagot ko, no. Yung sagot ko na no, hindi ba yun negating? Itinatwa ko at kinaila ko yung tanong mo na sabi mo hindi sa makatuwid, hindi tunay na Diyos si Kristo. Ibig sabihin, pag sagot ko na no, ibig sabihin na tutol ako sa hindi tunay na Diyos si Kristo. Yes or no? Pinawin natin ba, Gerald?
Yes, ang tanong ko sa'yo, Parang choppy, no? Choppy ba? ang sabi ko, Oh, sabi mo, okay, malinaw ba? Yes, tumutol ka ba? Bro, okay na. Ayusin mo, Hello, bro. bro. Parang may Malinaw, mga okay na kasama ba? ka dyan, eh. Malinaw. Static ang dating kasi sa live. Oo, tapos maingay. Linawin mo, bro. Okay, okay na ba? Oh, sige, Malinaw sige. na? Sige po. Malinaw na, malinaw. Yes. Paulit ang sagot na. Okay. Oh, nawala na. Yes, Bro Gerald, ang Diyos, ang nawala. Putol-putol eh. Wala talaga. Ang naririnig dito, mga ingay dyan, mga bata. May mga ingay dyan sa Ilaw, loob. ilaw. Punta ka Ay, ba, bro. Gerald, sa isang lugar na Ilaw. yung medyo malakas ang signal. Siguro sa labas ng Kaya, bahay. Malapit sa window. Okay na, bro. Malinaw ba? Putol-putol talaga. Malinaw ba? Hindi ko maintindihan eh. Oh, sige, ayan na po. Sige, bro. Malinaw na, malinaw. Sige po. Ron, sige. Okay, sige. Continue ko yung sagot, ha? Sige, patuloy. Okay. Sabi niya kasi Putol-putol talaga, Badino. Nawala, Bro Gerald. Oo, wala. Choppy. Tapos may mga ingay sabi ng mga niya, bata. siya kasi Diyos ang Kristo. Bro Gerald. Malinaw na, bro. Yes, malinaw. Ayusin mo muna, bro. Subukan mo nga lumabas at bumalik. Yes. Oo. Ayan na, bro. Ayan na. Sige nga po. Malinaw. Kanina, Putol-putol. bakit sabi siya ng no? Inabi niya kasi alam ko. Okay? Sabi niya, si Kristo na sinapunan ng Ama. Ngayon, Diyos din daw siya kasi Diyos din. Bro Gerald. Putol-putol talaga. Stop time muna po. Labas ka muna, Bro Gerald, at saka bumalik, bro. Okay. Sige. Tayo, bro. Labas ka muna, bro. Labas. Ayan na, bro. Ayan na. Malinaw na, bro. Sige. Ay, bro. Labas ako, pasok ulit ako para ano. Yan. Sige nga po. Sige na, bilis na. Labas muna. Okay. Kasi baka naman magrereklamo ulit si Bro Gerald na anong pangit ng pagka-live. Kaya sa kanya yung ano. Yes. Yan. Sige, bro. Po. Meron ka pang 5 seconds. Nakapost po kanina yung bro. Apo. Nakapos. Okay, sige. Bakit ba siya umaming kanina na no? Kasi tinanong ko siya kanina, maliwanag. Si Kristo nasa sinapupunan ng Ama. Yung Ama, Diyos yun. Dapat Diyos din ang Next question. Next question ba, Gerald? Batay sa premise na sagot mo ngayon, na sabi mo, yes, ibig sabihin, hindi ko inamin na hindi tunay na Diyos si Kristo, kahit na paratang mo, hindi siya kinilala ng Ama. So ngayon, ang sunod ko na tanong, ibig sabihin, pinagbintangan mo lang ako pala, nag-affirm ako na hindi tunay na Diyos si Kristo, batay sa tanong mo, na ang sagot ko naman na no, ibig sabihin, hindi ko inamin na si Kristo ay hindi tunay na Diyos. So baka tuwid, nagbintang ka lang sa akin, yes or no? Para malinaw. No. Yes or no? Nagbintang ka lang. Bakit? Tinanong kita, sabi mo, ang Ama, na si Kristo nasa sinapupunan ng Ama. Tinanong kita sa Isaiah 46:9, sabi ng Diyos, wala na akong nakikilalang ibang Diyos, di ba sa akin? Kung Diyos si Kristo, bakit hindi siya kilala ng Ama bilang Diyos nasa sinapupunan? Sa makatwid, hindi Diyos si Kristo. O ang sagot mo, no or hindi. Sabi ko, sa makatwid, hindi Diyos si Kristo. Ang sagot mo, no. O, Next ibig question. sabihin, hindi Diyos si Kristo. Maming ka eh. Sunod ko na tanong, katulad din sa tanong ko kanina, dito sa pagsabi mo na nanggaling si Kristo sa Ama. So, may pinanggalingan. Ang tanong mo sa akin, sa premise mo na Mr. Moderator, sa makatuwid ba Dalvin, hindi tunay na Diyos si Kristo. Kasi may pinanggalingan. Ang sagot ko, no. Yung sagot kong no, hindi ko inamin na hindi tunay na Diyos si Kristo dahil lang galing siya sa Ama? Yes or no? Linawin natin ulit. No, ang sabi ko sa iyo kanina, sa awit 90 may talatang 2, ang katangian ng isang Diyos ay walang pasimula at walang pinagmulan. Oo, hindi. Ang sagot mo, oo. Kung oo, sa makatwid,
hindi Diyos si Kristo. Bakit inamin niya na siya'y nagmula sa Diyos? O hindi? Anong sagot mo? No or hindi? Sabi ko sa Makatwid, hindi Diyos si Kristo. Ang sagot mo? No or hindi? Inamin mo eh. Next question. Next question. Press ko lang as a premise mula pa ngayon sa iyong bibig, sinabi mo ang last mo na phrase sa tanong mo, sa Makatuwid ulit, hindi Diyos si Kristo. Kaya nga ang sagot ko, no, inulit mo ulit. So ngayon, ang tanong ko ulit, so sa second time na naman, sasabi mo kanila na inamin ko hindi tunay na Diyos si Kristo, 2 beses ka pala nagbintang sa akin kahit hindi ko inamin, sabi ko no. Ibig sabihin, no, hindi ko inamin na hindi tunay na Diyos si Kristo. So sabi ko 2 beses no. So ibig sabihin, hindi ko inamin na hindi tunay na Diyos si Kristo. So 2 beses ka rin pala nagbintang, Brad Gerald. Yes or no? Sagot. No. Sabi, makinig ka. Makatuwid, hindi Diyos si Kristo. O hindi. Pagsagot mo, oo. Saan nakalagay ito? Wala kong sinabing oo. Moderator, objection. Sample nga lang yan. Moderator's time? Objection. Yes, bro. Ang objection ko, Mr. Moderator, kasi nirephrase siya yung tanong ko sa kayong sagot na kanina. Dinagyan na ngayon ng oo. Yung tanong daw niya sa Makatuwid, hindi na tunay na Diyos si Kristo. Ang sagot ko daw oo. Mr. Moderator, ano na to eh? Palasi na to kasi hindi ka ko nagsabi ng oo. Ang sagot ko no. Sa Makatuwid, hindi tunay na Diyos si Kristo. Sagot no. Palagi no ako eh kasi ang tanong, sa Makatuwid, hindi tunay na Diyos si Kristo. Kaya no lang no ako. Sige, bro. Palasi. Counter-objection po. Makinig ka, Alvin. Bro. Bakit? Counter-objection na, bro. Bro, sa akin, bro. Huwag kang turuan mo ako. Sabi ko kasi, inilalarawan ko lang yung tanong ko na panguli. Sa Makatwid, hindi Diyos ni Kristo. O hindi kay saan sumagot niya. Hindi yung counter-objection, Badino. Bro. Ano mo na, bro? Gerald, wag ka muna sumagot po. I-direct mo sa akin, bro, yung total ka doon sa objection niya, anong counter-objection mo sa akin. Yes, huwag komentary. Huwag mo na sumagot, bro. Maintindihan mo. Tanong ko kasi pa uli. Makatwid, hindi Kristo. Kahit saan Mr. sumagot Moderator, wala talaga Mr. Moderator. Komentary sa kanya, hindi objection. I-direct mo na lang, bro. I-direct mo na lang sa akin, bro. Bro, makinig ka muna. Kahit saan ka dyan sumagot mo, hindi laglag ka. Sa Makatwid, hindi. Kapag sinabi mo hindi Diyos Kristo. Moderator, walang objection eh. Saglit lang, bro, Alvin. Mauros ang oras. Stop time ko lang. Okay. Bro, Gerald, continue. Paliwanag ng tanong ko, bro. Inilalarawan ko. Makinig ka kasi, Alvin, bago ka mamaya. Bibigyan ka naman oras sa Pastor Tim. Direct na, bro. Direct nga. Moderator, huwag sa akin. Huwag mo ako kausapin ng moderator. Huwag ka kasi mag-interrupt, bro. Okay. Sabi ko, sa Makatwid, hindi si Kristo. Kahit saan ka sumagot, oo, hindi categorical. Sinabi ko, oo, laglag ka. Pag sinabi mo hindi, kung nakalagay doon sa Makatwid, hindi Diyos si Kristo, sagot mo, oo, laglag ka. Pag sinabi mong hindi. Sige na, bro. Maubos. Nakuha ko. Ano natin, next question na lang, bro. Next question. Next question. So ngayon, sabi mo, nung nagtanong ka, sa Makatuwid, hindi tunay na Diyos si Kristo, binago mo ngayon, ang sagot ko na no, ibig sabihin, tutol ako na hindi tunay na Diyos si Kristo, binago mo, sabi mo, oo, nagsagot ka, Barbil, oo. So ngayon, hindi ka lang nagbintang sa akin, nagsinungaling ka pa sa madlang people. Brad Gerald, sabi ko, oo, wala kong sinabing oo, naka-video record to. Sabi mo, nagsabi ako, nagsagot ng oo. So ibig sabihin, hindi ka lang nagbintang, nagsinungaling ka pa sa aming lahat dito, sa showdown natin dito ngayon sa tanungan. Yes or no? Sagot, Brad Gerald. No, hindi ako sinungaling. Hindi mo kasi ang sabi ko, kahit saan ibig sabihin, kahit saan ka oo, hindi. Kapag sinabi mong oo, nasabi ko, ano ko sa mga hindi ka naglag ka, sabi ko, oo. Kapag sinabi mong hindi, sa makatutulog naglag kayo ng ibig sabihin. Ngayon, ano lamang sa tanong mo? Sa tanong mo kayo. Sunod na tanong. Time na po. Naubos ang oras. Naubos na, bro. Bali, nag-start kayo ng 4:20, nag-end kayo ng 4:31 sapagkat na-delay po yung sa objection. Ayun po, na-post po natin. So, ayun, dito po natapos yung ating mga kaibigan kapatid. Magpalamig muna kayo, batiin muna natin ang ating audience po dito sa loob. Ating recorder si Brother Sammy at ang dalawa nating debaters, si Gerald Cognahan at si Brother Alvin Getamundok. At binabati natin si Brother James Orenciada, Baptist Faith Defender, at si Brother Carlo, Catholic Defender din po. Ayan, nag-enjoy po sila at magpalamig-lamig po muna tayo mga kapatid.
Okay, dito po natapos maganda po nilang pag-uusap. Ngayon bibigyan po natin ng tag 5 minuto bawat isa po. Dahil po ang sa ating rules, pag ikaw po yung affirmative sa conclusion po, ikaw yung mahuhuli. So ngayon po ang negative po ang mauna po mga kapatid, no? Sa conclusion, brother, bibigyan kita ng 5 minuto para sa inyong conclusion. Okay, marami pong salamat ibay natin. Na si Alvin kita po sa na napakabak lang siya at amin si Kristo hindi tunay natin. Ngayon, tinanong ko siya, pagkaakala niya pinaparatangan daw siya, sabi niya papanood naman niya ito. Tinanong ko siya, ang tunay nasa pinapapunan. Si Kristo nasa pinapapunan na tunay na. Dapat Diyos din Kristo kasi nasa pinapapunan na. Ang tanong ko sa kanya, sa Isaiah 46:9, wala na akong nakikilala ng ibang Diyos sa akin. Hindi si Kristo na nasa nakikilala ng Ama bilang na nasa sinapupunan. Sa makatuwid, hindi si Kristo. Bakit hindi siya kilala ng Ama bilang Diyos? O hindi, yun ang kategori. Ang sagot niya, no or hindi. Anong sa makatwid, hindi Diyos si Kristo. Bakit hindi siya kilala ng Ama? O hindi. Ang sagot niya, no or hindi. Inabi niya, paratang yun nakarek. Ngayon, tinanong ko ulit siya. Awit 90 may talata. Ang katangian ng isang walang pinagbalan. O hindi. Ang sagot niya, oo eh. Ikalawang tanong ko, sa makatwid, hindi. Bakit? Inamin niya na siya mula sa Diyos. Oo, hindi. Ano ang sagot niya? No or hindi. Sabi ko, sa makatwid, hindi. Diyos si Kristo. Ano ang sagot niya? Hindi or no. Inamin niya eh. Ngayon, ang sabi niya kanina, maliwanag eh, dun pa lamang sa Juan 5:20. Mateo 4:7. Ang sabi niya kanina, mayroon daw Kristo palaki doon. Yung term ko ng Panginoon mong Diyos. Kristo daw yun. So nga si unot kasi at na Diyos, hindi maaaring tutuhin ng kahit sino. Hindi naman siya tinutukso ng kahit sino. Yun ang tutuhin na Diyos. Santiago 1:13. Ito sa Mateo 4:12. Tinukso siya ng diablo. Diyos bang tinutukoy? Ano siya? Yung Diyos mo ba, papakita ng diablo, ibigay ko lahat ng kayamanan, lahat ng kapangyarihan na nasa lupa, sang mahal na papay ko, yung Diyos mo, inuutusan na. Anong sagot niya? Yes! Maliwanag eh. Doon pa tayo sa Matthew 1:33. Pagkakala, babutuin si Kristo ng mga Hudyo. Kasi hindi daw naniniwala na Diyos daw si Kristo, kaya siya babutuin. Mali! Alam ng mga Hudyo ang Diyos sa Deuteronomio 4:24, kailanman hindi ninyo nakita ang aking kanyo. Sa magandang Biblia, ang Diyos ay tulad ng isang puno na nangangalap. Ipinagtibay ni Kristo sa 1:4:24, ang Diyos Espiritu. Alam ng mga Hudyo na ang Diyos ay hindi pwedeng magkakawang tao. Ang sabi ni Kristo, sabi na ni Propeta Isaiah, sa Malakias 3:6, ang Diyos hindi nagpunaising magkakao. Kaya mas po siya kung sino yung ako'y Diyos at hindi tao. Sino bang nagkakawang tao? Yung Diyos ba na sinasabi mo sa uno-uno na meron daw nakalagay doon na Diyos doon? Mali. Ang nagkakawang tao, 1:14, kita ng Diyos. Nagkatawang tao, sinakatawang ang Kristong tao. Kaya nga sa Apocalypse 19:3, verbo ng Diyos. Ano yung verbo sa sa first clause, nandiyan yung verbo'y salita. Kaninong salita sa Diyos? Akala mo yung verbo nun, Diyos ibig sabihin mali. Unawain mo yung talata sa word kung ano maintindihan. Agree. Interlinear, ang meaning ay Diyos doon. Hindi kay Kristo na sinabi yun. Sa Diyos ay sa first clause nandiyan 1:1. Ang verbo ay salita. Kanino salita? Sa Diyos. Sa second clause, nandiyan 1:1b, verbo sumasa Diyos. O tinatawag na proton. Time po. Maraming salamat, Bro Gerald, no?
At ngayon ay bibigyan din po natin ng 5 minuto sa kanyang pagtatakip ng argumento, Brother Alvin Gitamundok. Bro, meron kang 5 minutes. Okay, maraming salamat, Mr. Moderator Badino, at sa ating katunggaling ngayon, si Brad Gerald, na napakaliwanag dito, no? Based sa Art of Argumentation and Debate by Francisco Africa, isang professor sa University of the East, page 36, nakakommit si Brad Gerald ng fallacy. Ano yung fallacy? When one, the opponent of the debate, puts words in the mouth of the other opponent. So, ibig sabihin, nilagyan ni Brad Gerald ng salita ang bibig ko na hindi ko naman sinabi. Kasi naipit na siya sa tanungan na napakaliwanag na I negated his tanong sa makatuwid, Brother Alvin. 2 beses ha, sa makatuwid, Brother Alvin, hindi tunay na Diyos si Kristo. Kung ako sa affirmative, siyempre sasabihin ko no para itutol ko yung tanong niya na hindi ko aangkinin, na hindi tunay na Diyos si Kristo. No ang sagot ko. Consistent ako, no eh. Tapos binago niya kasi naipit na sabi ni Brother Alvin, yes, oo. You're putting the words on my mouth. You are making a fallacy. Kaya nga nag-object ako sa moderator kay Bradino. Objection, Mr. Moderator. Kasi kanina, sabi na niya na itanato ako daw, tinutulan ko daw, pero no ang sagot ko bilang affirmative. Tapos ngayon naipit na siya, dinagyan na ng bibig ko ng yes. Oh, that is fallacy. So Bradino, you failed again because of your fallacious commentary on my answer to you. Napakaliwanag, 2 times ginawa mo yon, Brother Alvin. Ang si Kristo mo mula sa Ama. Ang Ama walang pasimula, walang katapusan. Psalms 92. So si Kristo mo mula sa Ama, sa makatuwid. Si Kristo mo ay hindi tunay na Diyos. Kung ikaw affirmative, sasabihin mo yes. Siyempre no, ako no. O, di ba? Tita mo na, Gerald, hindi mo maluloko ang tao eh. Ako, Brad Gerald, that's why I am a good debater kasi palagi kong inuulit niyan, not to brag about it. I am a good listener. Dapat kung magaling ka nga debatista, magaling ka rin makinig sa kalaban mo para maintindihan mo talaga anong sinasabi at sinasalita ng kalaban mo. Hindi na mag-debater ka, nag-iisip ka lang kung anong idadaldal mo. Ikaw, Brad Gerald, baguhan ka pa kasi yung style mo, mag-iisip ka muna kung anong ititira mo sa akin imbis na makinig ka sa akin. Kaya ayan ngayon, nahulog ka tuloy sa kumunoy. O, 2 beses. Kaya hindi mo lang ako binagbintangan 2 beses. Later on, nag-akusa, hindi lang nag-akusa, kundi nagsinungaling ka na talaga, tapos ipipilit mo yung kasinungalingan mo. Ang no ko na sagot, ginawa mo ng yes. Para lang, kunwari, mapaamin mo ako na umamin ako. Sino naman akong bobo na aminin ko na hindi tunay na Diyos Kristo? Batay dyan sa tanong mo. Mali-maling ang tanong mo eh. Sinagot nga kita sa categorical kanina based on Isaiah 46:9. Diyan sa 46:9, wala diyang mababasa, kinilala ng Diyos ang anak, letra po letra. Kasi limitado yan, ang talata na yan. Pero sa ibang talata, kasi buong Biblia tayo, ang tema, 2 Timothy 5:15-17, whole scriptures is part of God. Dito naman tayo sa Hebrew 1:8, kinilala naman ng amang anak, Hotheos, through God is forever and ever, based on Psalms 45:6-8. O tapos sa Hebrews 1:10, kinilala na ulit ng amang anak na Panginoon, o Panginoon, sa iyong kamay ginawa mo ang langit at lupa. O you made by your hands the foundations of the earth. O Hebrews 1:10, ang ama na ulit kumilala sa anak na Panginoon niya. Diyos na niya, Panginoon pa niya. Hebrews 1:8-10. O yun ang kumpletong sagot ko. Kaya huwag mong pagbintangan si Brad Alvin na si Brad Alvin umamin na hindi tunay na Diyos si Kristo. Wala kong inamin dito. Tama, consistent yung sagot ko na kada tanong mo, sa makatuwid Brad Alvin, aminin mo na hindi tunay na Diyos si Kristo. No! Kahit pa siya sa sagot, tama yung sagot ko. No! Huwag kang umamin, Brad Alvin. No! Sabihin mo no. Kung yes ako sa iyo, napakaliwanag sa video record, kung yes ng yes ako, ayan, tama ka. Talo na ako kanina. Kaya Brad Gerald, bugbog sarado ka dito, Brad Gerald. Twice na to, no? 2 times na nagdebate. Tapos marami ka namang series of debates na gusto mong ano sa akin, i-challenge sa akin. Sana maghunos-dili ka, mag-isip-isip ka kung patuloy sa third topic. Kasi kung sa boxing pa, 2 times ka na, ano ka na, another round, tapos natalo ka na ulit sa kalaban mo na boxero. Ibig sabihin, third time, kung maghamon ka pa, sigurado ka, matalo ka na ulit. Kasi 2 times pinanalunan dito eh. Kaya Brad Gerald, ganyan talaga ang buhay eh. Sometimes we have to fail. Only we have to humbly accept our failure, no? O dito sa 1 John 5:20, hindi mo na tumapilit, Brad Gerald, kasi nagsalita na Diyos dito eh. Tunay na po, Bro Alvin. So ayun, maraming salamat.
salamat po sa dalawa nating debaters. Congratulations sa inyong dalawa. No, ayun yung sinasabi, no, magkaiba man ang inyong argumento at pananampalataya, no, nagsimula man sa mainit na pagtatalo, pero magtatapos din naman, no, sa magandang pag-uusap at maginoo. Ayun, no? Ayun, congrats sa dalawa nating debaters. At dito po nagtatapos ang ating debate, mga kapatid. Pero bago po natin i-end, bibigyan po natin ng tag-isang minuto para sa kanilang final remarks. Bro Alvin? Okay, Meron ka maraming bro. ulit, Badino, ang ating moderator ngayon na kasama sa Baptist Church, hindi naman siya bias kay Gerald o sa akin. Very considerate. Actually, na-discovery ko na sa mga moderator, ikaw na ngayon, Badino, ang top 1 na moderator na mapipili ko. Mas considerate ka pa doon sa ibang mga platform. Hindi ko na lang i-mention ng pangalan para hindi sila masaktan. Pero you are now number 1 na moderator na talagang walang pinapanigan. Anong atin? Hello.
Bro Sammy, saan ka galing? Mamaya bro, ikaw yung mag-moderator. Thank you. Sige bro, mag-load lang ako mamaya para maka ako. Bro, yung tawag dito si Bro Sammy. Bro Sammy, naka-mute ka ba? Bro Sammy. Hindi yata ako marinig. Pero naka-live ba yan, bro? Naka-live yun yan? Naka-live yun. Iwan ko lang, baka naputol kay Brother Sammy. Brother Sammy,